Ongoing pa rin pala, mga kababayan, yung investigation ng International Criminal Court kay dating Pangulong Digong dito po sa Pilipinas. In relation nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. To the war on drugs ng dating Pangulo. So ang ibig sabihin po nito, yung warrant of arrest, wala pa man po na warrant of arrest kasi yung investigation po hindi pa man natatapos. Bakit niya Mr. Marabilla, saan kumuha ng information yung si Attorney Harry Roque? Possibly may mga nagtip din sa kanya at sa dating Pangulong Digong. Kaya sila nag-ingay ang ating theory, mga kababayan, para i-confirm sa gobyerno kasi alanganin sila na makipag-usap sa ating gobyerno kasi yung kampo po ni Digong lagi pong sinisiraan yung ating gobyerno. So, ang ginawa nilang strategy, mag-ingay po sa mainstream media at sa social media. Yun ang ginawa po ni Harry Roque at siguro po ay para i-test yung yung reactions ng ating mga mamamayang Pilipino. Kumbaga, sasaklolo sa kanila. Ayan po mga kababayan ang mga developments ng balita sa ngayon. Ito yung sinabi po ni Attorney Cristina Conti. Investigation is ongoing. Pag sinabing ongoing, hindi pa tapos yung investigasyon. But once natapos yung pag-gather ng mga ebidensya sa pamamagitan ng sinasagawang investigasyon, susunod yan, mag-i-issue na ng warrant of arrest. Ano niya yung Mr. Maravillas, yun nangyari. Di ba? Hindi man inalaw ng ating gobyerno na yung mga taga-ICC ay pumasok dito. Hindi po inalaw officially na makapasok dito. Pero di ba malinaw yung sabi ng ating gobyerno, pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pwede sila na pumasok dito. Pero yung ating gobyerno po, hindi makikipag-cooperate sa investigasyon. Di ba ganon, mga kababayan? Ikaw na naman na Mr. Maravillas, baka maguramentado na yan si Digong at lalong hindi na makatulog si Harry Roque, lalo na mapraning matuluyan na. Malapit naman po yung yung Mandaluyong sa kanila, madali magpa-check up sa di ba? At sufficiente naman siguro po yung supply ng fentanyl. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Saka po pala yung ating mga Marcos loyalists na hindi pa nakasubscribe sa atin, mag-subscribe na po kayo para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos na ayos pa? Ayos anya Mr. Maravillas. Meantime, nandito po tayo mga kababayan sa aming gym. Di ba? Ang ganda-ganda ng aming gym. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, dito po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. Kita ninyo pa? We also offer Grab Car Rental. Ayan po, may padangat car rental po kami with our brand new Toyota Innova. Tapos nag-accept din po kami ng online booking for those who want to travel anywhere in the world po. Pati po sa booking sa tawag dito, sa mga hotels. Pwede na po dito sa amin. May Paymaya kami, may
May bayad center po kami rito. Yan o. Paymaya Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aming yung aking anak, Jilon Maravillas. O yan po, cellphone number niya, 0966-802-0949. Ito po yung aming office. Ayan ang aking anak na architect. Saka may bagong product kami rito, yung iGlow. Ano nga yun, Nonoy, na iGlow? Yes, ito po ay hydrolyzed collagen tripeptide na very nice po sa inyong skin. So, meron po ito na anti-aging and brightening formula. O, tapos, yung mga inquiries, dumiritso na lang sa iyo, Yes, FB po. account. Yes, mag-message ka lang po sa aking FB account, Riz Maravillas. Opo. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Paid-paid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo po ito. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So makita po ninyo yung aming mga bagong equipments dito sa aming gym. Yan po. You see, bagong-bago po to. Ito yung main gym. May mga tao na rin. Ito po, mga kababayan, yung mga bagong equipments namin dito. Ang dami-dami. Pag maaga pa, naglilinis muna kami rito. Pag maaga pa. Ito po yung treadmill namin. Kita ninyo. Ang dami-daming brand new na mga gamit. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. So, diretso po tayo, mga kababayan, sa ating mga topics ngayon. So, sabi rito ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel for the victims of former President Rodrigo Duterte's drug war. Kumpirmado niya na yung ICC may ongoing investigation against Digong. Ayan po, sabi niya, we have no information about this warrant of arrest that supposedly has been issued already. But we know in hope is that there will be a warrant eventually issued. What we can confirm is that the investigation is ongoing. Tapos, anya Mr. Maravillas. Kasi yung International Criminal Court, mga kababayan, siyempre, may network sila. Kahit hindi mga kababayan i-recognize yung mga investigators po ng ating gobyerno. Kasi yun, di ba? Umalis na tayo as members. Pwede pa rin sila na magpadala ng mga investigators at kausapin yung mga victims po ng drug war ni Digong. But of course, yung paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos will stay. Nasabi niya, we will not cooperate. Pero malinaw naman yung statement mga kababayan ng ating Pangulo na yung mga taga-ICC, pwede naman silang pumunta rito on their private capacity. Di ba yun ang naging statement ng mga nakaraang linggo? So, possibly, yun po ang nangyari. Kaya, yun ang sinasabi po ni Attorney Conte na may ongoing investigation. At kino-confirm niya yon as Assistant Counsel doon sa mga victims ng war on drugs ng dating Pangulong Digong. At malamang mga kababayan, kausap na yung ibang mga dating officials ng ating gobyerno, lalo po si De Lima. Di ba? Yun ang una po na siyempre, koko na ng mga testimonies.
Kasi isa po si Dilima sa mga former officials na lumaban sa war on drugs ni Digong. Nakulong nga po siya eh. At malamang sa malamang, yung mga incumbent officials tulad po ng mga party list, representatives natin na members ng Makabayan Bloc, kinuna na rin ng mga testimonies. At malamang pati si Senator Risa Ontiveros, kasi sila, at siyempre yung dating senador na number one enemy din ni Digong, si Trillanes. Di ba? Kaya nga pag nagsalita po si Trillanes, talagang parang private siya. May mga inside information sa mga activities ng ICC dito po sa ating bansa. Tingnan ninyo yung mga reactions ng mga tao, ng mga netizens. Sabi ni Crisante Timum, "Welcome ICC." Sabi ni Maris Hidalgo, "Duterte and company are just testing the waters. See if there will be public outcry and traditional rallies." Yan nga pa, sabi sa 25 mga kababayan, February 25, may parali sila doon sa Sibuyata. Tingnan natin kung magkakatipon sila ng maraming tao. Ayan man lang po yung mga developments ng mga balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.